the vessel is lost and apparently sank. There is an oil slick, as reported, that was spotted at around the same projected location of the ship. Hindi na mamataan ng MV Tudor sa huling lokasyon nito sa Red Sea. Ito ang inihayag ng Department of Migrant Workers sa gitna ng mga lumabas na ulat na lumubog na ang Liberian flag cargo ship na inatake ng Houthi rebels noong June 12. Batay sa impormasyong inilabas ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO, may mga nakitang maritime debris at langis sa huling napaulat na lokasyon ng MV Tudor kung saan pinaniniwala ang lumubog na ang barko. Kinumpirma rin ito ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. June 17th was the last time it was sighted, and on June 18th, when a ship returned on the scene, supposedly to commence the search and also the salvaging operation with respect to the ship. She could not be found, the Tudor. Dagdag pa ng kalihim, ang huling namataang lokasyon ng cargo ship sa Red Sea ay mas malapit sa baybayin ng bansang Eritrea sa hilagang silangan ng Africa, habang nasa mas malayong panig naman ito ng coastal area ng Yemen na pinamumugaran ng mga Houthi. 22 tripulante na pawang mga Pilipino ang sakay ng MV Tudor nang atakihin ito ng mga armadong rebelde. Agad na nasagip at nakauwi sa bansa ang 21 marino maliban sa isang nawawala na pinaniniwala ang nasa engine room ng barko. Inihayag ng White House sa Estados Unidos na patay na ang naturang Pilipinong tripulante. Ngunit ayon kay Migrant Workers Secretary, itinuturing pa rin nila itong missing o nawawala. He still has not been found. We cannot officially confirm his death or his passing. He is missing. Sa kabila ng paglubog ng MV Tudor sa Red Sea, sinabi ng Department of Migrant Workers na ipagpapatuloy pa rin ang pagsasagawa ng search operation para sa paghahanap ng nawawalang tripulante. Tiniyak rin ng ahensya ang patuloy na tulong at suporta para sa pamilya ng Filipino seafarer. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.